Tinali ng headmaster ang kanyang lubid sa nakausling bato at ginamit ito papunta kay Merlin para mailigtas siya. Kaya daw pala kasama ang pamilyang Cable sa prophecy ay para iligtas ang mga Falker. Nagising na si Vincent at ang nangyari sa master niya ang una niyang naisip. Pero nakampante naman ito agad nang makita niya ito na nagpapahinga sa tabi niya. Binati ng priest at ng headmaster ang ating bida at tinanong sa kanya kung iyon na ba ang hawak niya. Sinabi ni Vincent na ito ay ang Holy Grail na iniwan ng Holy King at inalok kung gusto nila itong hawakan. Pagkahawak ng priest sa Holy Grail ay agad niyang napansin na hinihigop nito ang divine power niya at nagkaroon ito ng laman. Inisip ng ating bida na iyon siguro ang kapangyarihan ng Holy Grail at tinanong sa priest kung magkakaroon ba siya ng divine power pag ininom niya ito. Pagkainom ng tubig ay makikita nating umaapaw ang divine power sa katawan ni Vincent at dahil doon ay lumabas na din sa wakas si Julian. Masayang sinabi ni Julian na buti na lang ay nakakita na ang bida ng paraan para maayos ang kanyang heavenly exoskeleton. Ipinaliwanag naman ni Vincent na hindi iyon ang nangyari dahil ang nalaman niya ay kung paano ibalik ang divine power ni Julian. Naintindihan naman iyon ni Julian at sinabing sa dami ng divine power na nakuha ng bida ay sapat na ito para sa heavenly exoskeleton at sa kanyang sarili. Hindi alam ni Julian ang mga detail kaya tinanong niya kung bakit may malaking butas sa lapag. Sinabi ni Vincent na iyon ang Holy King's grave at matapos niyang makuha ang kailangan niya ay bigla na lang itong nasira. Nabalitaan na ng lahat ang nangyari at naisaad pa ito sa dyaryo kaya pinag-uusapan ito ng lahat. Nabasa na rin ito ng nanay ng bida at sinabing ang akala niya ay nagpapagaling lang si Vincent sa kanila. Sumagot naman ito na mabilis siyang gumaling dahil sa tulong ng priest na si Dullan. Masaya ang kanyang nanay dahil mabuti na ang kalagayan nito pero makikita natin na galit ito dahil sa mga nasira ng bida. Lumipat ang storya sa main temple ng Gaia at makikita natin na nagpapaliwanag si Dullan tungkol sa nangyari. Sinabi ng first class priest na si Neliok na hindi nila kailangan malaman ang rason kung bakit dahil ang importante lang daw ay sinira ni Vincent ang isa sa mga makasaysayang gusali sa Gaia. Tumayo pa ito at sinabing kailangan silang bayaran ng mga Adenka para mapanatili man lang ang tiwala sa pagitan ng Gaia at ng mga Adenka. Sigurado siya na hindi naman siguro tatanggi ang mga Adenka kung nanghingi sila ng akmang donasyon dahil sa nangyari. Hindi naman iyon nagustuhan ni Dullan at inisip niya na mapupunta lang iyon sa mga bulsa nila. Bigla namang dumating doon ang isang elder ng Adenka at sinabing kahit sila ay nabigla sa ginawang kabulastugan ni Vincent. Sinabi nito na kailangan nilang panagutin ang young master sa ginawa nitong kahihiyan sa Holy King. Nagbigay siya ng halimbawa at sinabing sapat lang daw siguro na parusa kung isakripisyo niya ang kaliwa niyang kamay. Sinabi ng nanay ni Vincent na hindi niya alam kung gaano kalaking gulo ang dinulot niya. Sinira ng bida ang isang makasaysayang gusali na pinoprotektahan ng Gaia ng 500 years. Ang Gaia Temple at ang mga Adenka ay may alyansa na mula pa lang ng gera laban sa Archdemon at dahil sa ginawa ni Vincent ay maaari itong masira. Narinig din ng kanyang nanay na maraming magpoprotesta doon at manghihingi sila ng kung ano-ano para mapanatili ang kanilang alyansa. Napangiti si Vincent at sinabing alam na pala ng kanyang nanay ang lahat kaya hindi na niya babanggitin ang mga ordinaryong report. Tinawag nito si Railsa at may dinala itong nakatakip na bagay sa loob ng kwarto. Inalis ni Vincent ang takip at pinakita ang Holy Grail at sinabing iyon ang natagpuan niya sa Holy King's grave. Hindi naman natuwa ang kanyang nanay doon at sinabing kahit gaano pa iyon kaimportante ay wala iyon halaga sa kanilang sitwasyon dahil ang gusto nila ay yung mapapakinabangan nila. Tinanong din siya kung ano ang mga isasagot niya sa mga tanong sa kanya at kung paano niya lilinisin ang kanyang pangalan. Sinabi ni Vincent na hindi na kailangan lahat iyon dahil sila pa daw mismo ang magpapasalamat sa kanya. Ipinaliwanag ng bida na wala silang paki sa Holy King's grave. Sa kabila ng sinasabi nila na importante sa kanila ang makasaysayang lugar na iyon ay hindi nila iyon inalagaan. Meron lang iyon na 2 gwardiya na nagbabantay at kahit sino ay makakapasok doon basta may kasamang priest. Higit sa lahat, tinihil na nila ang pag-iimbestiga doon dahil sa takot na pumasok sa loob. Dinagdag pa ni Vincent na kung importante talaga sa kanila ang lugar na iyon ay gagawin nila ang lahat para pumasok sa loob at imbestigahan ito kahit na delikado. Sa madaling salita, ang Holy King's grave ay importante lang sa kanila ngayon dahil ito ay nasira at may makukuha sila dahil doon. Nagwala ang nanay ni Vincent at sinabing ano ang karapatan niyang magsinungaling sa kanyang nanay kahit alam nito ang power ng kanyang mata.
Natakot si Railsa at sinabing ito ang itsura kapag may nagsisinungaling kay Versa Adenka. Alam nito na may tinatago pa si Vincent sa kanya kaya sinabi nito na sabihin ito agad sa kanya. Hindi naman kinakabahan ang ating bida at sinabing may kailangan siyang ipakita sa kanila. Hindi nakapagsalita ang dalawang babae sa kanilang nasaksihan. Tinanong ni Versa kung totoo daw ba talaga iyon at sinabi ni Railsa na imposible mapeke ang pinakita sa kanila ni Vincent. Makalipas ang ilang araw ay dumating na sila sa Gaia Temple. Sinabi ng priest na si Nelyok na pag natapos na ito ay mapaparusahan ng priest na si Dollan at sinabing sayang lang sa kanya ang kapangyarihan ng Holy King. Umaayon ang lahat sa plano ni Nelyok dahil ang balak niya ay maging isang Grand Priest sa tulong ng isyu na ito. Sinabi ni Versa na nagpapasalamat siya sa Elder dahil nakasama si Vincent doon at kung hindi niya mapatunayan na wala siyang kasalanan ay ang kanyang nanay mismo ang papatay sa kanya. Pumasok na sila sa loob at sinabi ni Nelyok na ikinakalungkot man niya ang nangyari ay kailangan pa rin nilang pumunta doon at magpaliwanag kaya tinawag niya ang mga elders para magsalita. Natuwa naman ang elder ng Adenka dahil magkakaroon daw siya ng pagkakataon para magsalita at masira ang ating bida. Nakita naman ng elder na nakangiti si Vincent at agad itong tumayo at tinanong kung ano ang nakakatawa dahil kung hindi niya alam ay siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tumayo naman ang bida at sinabing hindi lang siya makapaniwala na hindi sinali ng priest ang kanyang nanay sa usapan at maggusto pang marinig ang mga elders. Galit na sinabi ng priest na kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili ng mag-isa ay buhay niya ang kapalit. Tumayo ang ating bida sa harapan nila para batiin sila ng opisyal at nagpakilalang 7th son ng mga Adenka at isang rank 9 na cadet sa Crimson Fortress. Pagkasabi niya ng kanyang pangalan na Vincent Adenka ay itinaas niya ang kanyang hawak na kristal at nakita ang recording ng Holy King. Nakita ng lahat ang nangyari nung nagpasalamat sa ating bida ang Holy King at natapos na ang palabas. Hindi naman makapaniwala ang priest na si Nelyok sa kanyang nakita at mayabang na sinabi ni Vincent na pwede na nilang simulan ang opisyal na meeting. Lumipat saglit ang storya sa workshop ni Hansen at makikita natin doon ang isang babae na may daladalang kagamitan. Merong lalaking dumating at tinanong kung iyon ba ang workshop ng master. Binaba ng babae ang kanyang dala at tinanong kung magpapagawa ba siya ng espada at humindi naman ito agad. Siya ay isang reporter at tinanong nito kung si Hansen daw ba ang gumawa ng Crimson Lotus na ginamit ni Vincent para talunin ang Samayon. Nagalit ang babae dahil paulit-ulit daw sila ng sinasabi at pumupunta lang doon para manggulo. Lumabas si Hansen dahil narinig niya ang babae na si Millie at tinanong kung nakikipag-away na naman ba siya sa mga customer. Sumigaw ang lalaki at tinanong kung pwede ba niyang makausap saglit si Hansen at tumalikod na lang ito dahil reporter lang pala ang dumating. Tinawag niya ang dwarf na Master Hansen at napatigil naman ito at inisip na naririnig niya ulit iyon dahil kay Vincent at sa mga nagawa niya kasama ang Crimson Lotus. Pero hindi man lang daw siya bumisita doon at ang huling balita niya sa bida ay nung kinuha nito ang binigay ni Hansen na communication crystal. Bumalik na sa Gaia ang storya at pinag-uusapan ng lahat ang nakita nilang record. Tumayo ang priest at sinabing peke ang pinakitang video ng bida at nagsisinungaling lang ito. Alam naman ng mga elders ng Gaia na halos imposibleng mapeke ang mga ganun kaya naniwala sila kay Vincent. Inilabas din ni Vincent ang Holy Grail na kanyang nakuha para wala na talaga silang masabi. Sinabi ni Nelyok na dimudumihan lang ni Vincent ang pangalan ng Holy King dahil walang maniniwala sa kanya na iyon ang totoong Holy Grail. Sinabi naman ng ating bida na tetestigo para sa kanya ang taga-Yellow Dragon Unit na si Merlin Falker at itataya nito ang kanyang buhay na nagsasabi si Vincent ng totoo. Lumapit din ang priest na si Dollan sa harap at sinabing itataya din niya ang kanyang buhay at ang kapangyarihan ng Holy King na nasa kanya para mapatunayang totoo ang Holy Grail na iyon. Kinausap naman ni Versa ang kanilang elder at sinabing bakit hindi din sila magpustahan. Dahil siya ang nanay ni Vincent, puputulan daw niya ang kanyang kanang kamay pag napatunayang nagsisinungaling ang bida. Pumayag naman dito ang elder at sinabing ipupusta niya ang kaliwa niyang kamay na nagsisinungaling lang si Vincent. Biglang naglakad ang ating bida paarap at sinabing itinaya na niya ang kanyang buhay pagkapasok pa lang sa meeting na iyon. Nang makarating sa harap ni Nelyok ay sinabi ni Vincent na siya na lang ang walang itinataya sa usapan nilang lahat. Inisip ng priest na imposibleng totoo ang Holy Grail na pinakita ng bida kaya sinabi nito na itataya din niya ang kanyang buhay na nagsisinungaling lang si Vincent. Tumingin sa priest ang kanyang mga kasamahan at lahat din daw sila ay ganon ang gagawin. Inabot ni Vincent ang Holy Grail sa priest na si Dollan at nakita ng lahat na hinigop nito ang kanyang divine power.
Ipinaliwanag ng priest na iyon ang kapangyarihan ng Holy Grail, ang higupin ng divine power at gawin itong holy water. Lumingon naman si Vincent kay Nelyok at tinanong kung naniniwala na ba ito sa kanyang nakita. Hindi ito makasagot ng maayos kaya nagsalita ang kanyang kasama at sinabing hindi niya ito matatanggap. Hindi naman na nakapagtimpi si Versa at sabay-sabay pinugot ang mga ulo ng mga priest. Pagkatapos noon ay pinutol na din niya ang kamay ng kanilang elder at sinabing bilang asawa ng patriarch ng Adenka, ginagalang niya ang karangalan ng kanyang anak na si Vincent. Pagkatapos gawin ni Universa ay biglang nagsalita si Vincent at sinabing gusto niyang mabuhay ang mga priest. Nasa kanila ang Holy Grail at ang mga pinakamataas ng mga priest sa Gaia kaya pag nagmadali sila ay masasagip pa nila ang mga ito. Tinanong naman siya ng kanyang nanay kung ano ang rason niya. Sinabi ng bida na ayaw lang niyang magmukhang bata na laging kailangan ng proteksyon ng kanyang nanay. Wala namang nagawa si Versa at napangiti na lang at pumayag sa gusto ni Vincent. Pinagmadali na ng bida ang priest na si Dallan at agad nang inipon ng mga priest ang kanilang divine power sa Holy Grail. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang damilat si Nelyok at nagtaka kung ano ang nangyari dahil ang alam daw niya ay napugutan siya ng ulo. Nakita niya na nakatayo si Dallan sa kanyang gilid at napagtanto na ito ang bumuhay sa kanya. Sunod naman sanang gagamutin ng priest na si Dallan ng elder pero pinigil ito ni Vincent at sinabing hindi ipapakabit ni Elder Delbecq ang kanyang kamay. Pinaliwanag ng bida na ang elder ay isang martial artist na galing sa Adenka at hindi niya ipapabalik ang kamay na kusang loob niyang ipinusta dahil mawawala ang kanyang karangalan kung ganun. Galit na galit ang elder pero sinabi na lang niya na tama ang sinabi ng bida dahil ang kamay na iyon ang katibayan na hindi nagsinungaling si Vincent. Alam ng ating bida na napipilitan lang ang elder sa mga sinasabi nito kaya inasarpan niya ito lalo at sinabing napakatapat ng elder at susundan niya ang mga yapak nito. Lumapit si Versa sa priest na si Nelyok at sinabing sa tingin niya ay maayos naman na ang lahat. Kabado naman itong ngumiti at sinabing inosente ang young master na si Vincent at hindi namang hihingi ng kapalit at temple sa mga Adenka. Paalis na sana ang mga priest doon pero hinarang sila ni Vincent at sinabing meron pa silang hindi ginagawa. Sinabi ng bida na ang Holy Grail ay inilagay ng Holy King at ni Arslan sa Holy King's grave pero hindi ito nakuha ng Gaia Temple sa loob ng 500 years at pinabayaan na lang ito. Pero si Vincent ay pumasok doon kahit alam niya ang panganib na nakalakip at nakuha niya ang Holy Grail at pati na rin ang pasasalamat ng Holy King. Tinanong sila ni Vincent na hindi ba meron silang kailangan gawin bilang mga descendants ng Holy King. Sinabi nila na dahil nagawa ng ating bida ang will ng Holy King at binigay ito ni Vincent sa Gaia Temple, nais nilang ipahayag ang kanilang pinakataimtim na pasasalamat sa kanya. Yumuko ang lahat ng ito sa kanyang harapan at hinalikan nila ang lapag dahil iyon ang simbolo ng lubos na paggalang at pasasalamat. Binuksan ni Vincent ang pintuan at doon nakita ng lahat ng reporter na nakayuko ang mga priest sa harap ng Adenka. Hindi sila makapaniwala dahil ang akala nila ay si Vincent ang malalagot sa meeting na iyon kaya kinuha na nila ito ng litrato pa makita ng lahat. Insip naman ng elder na hindi na pwedeng lamamang pa lalo ni Vincent kaya pinatawag niya ang mga guard para paalisin ang mga reporters. Binanggit ng elder ang batas na nagsasabing bawal ilabas sa publiko ang mga bagay na pinag-usapan sa meeting na kasama ang mga elders at tinanong kay Vincent kung lalabagin ba niya ang batas na iyon. Mayabang naman na sinabi ng bida na nakalimutan ata ng elder ang kadugtong ng batas na iyon na nagsasabing puwera na lang kung ang ilalabas sa publiko ay magdadala ng karangalan sa pangalan ng Adenka. Makikita sa mukha ng elder ang inis dahil tama ang sinabi ni Vincent, ikakaganda ito ng Adenka family. Makalipas ang ilang araw, ang insidente sa Gaia Temple ay naging isang malaking balita at kumalat sa buong kontinente ng isang iglap. Sa kwarto ni Vincent, makikita natin na nandoon ang priest at hindi ito makapaniwala dahil sa kanya daw ipagkakatiwala ng ating bida ang Holy Grail. Sinabi ni Vincent na meron si Dallan na divine power na kagaya ng nasa Holy King kaya sa kanya ito nababagay. Isa pa, laging kakailanganin ni Vincent ng divine power kaya ibibigay niya ito sa taong pinagkakatiwalaan niya. Sinabi ng priest na alam naman ni Vincent na bulok ang pamamalakad ng Gaia Temple sa ngayon at pwede niya gamitin ang Holy Grail para sa kanyang ikakaunlad o kaya naman pagkakitaan. Tinanong ni Dallan ang bida kung pinagkakatiwalaan ba talaga niya ang priest kahit ganun ang sitwasyon. Hindi naman nag-atubili si Vincent na sumagot ng oo dahil naalala nito na siya din ang priest na nagbigay sa ating bida ng Miracle Stone dati. Alam niyang gagamitin ni Dallan ang Holy Grail sa mabuting paraan at hindi aabusuhin.
Tinanggap na rin ito ng priest at sinabing nakahanda siyang punuin ang Holy Grail kahit anong oras para sa ating bida. Bigla naman pumasok si Rails sa doon at pasigan na hinanap si Vincent. Pinaghanda niya ang bida agad at sinabing inimbitahan siya ng kanyang nanay para kumain. Tinanong ni Versa kung bukas na babalik ang bida sa fortress at sumagot naman ito ng oo dahil tapos na daw ang mga kailangan niyang gawin. Sinabi ni Julian na kagaya ng kanyang tatay, hindi din nag-iimbita ng kahit sino ang kanyang nanay para kumain. Dinagdag pa nito na dahil nakikita ng kanyang nanay ang totoo ay lagi siyang kabado sa harap nito kaya hindi siya mapakali ngayon. Sinabi ni Vincent na wag siya masyadong mag-alala dahil nahanap nila ang Holy Grail at natalo din nila ang dalawang elders. Kaya ang rason kung bakit pinatawag siya ng kanya nanay ay para bigyan ng premyo. Sinabi nito na labis siyang natuwa sa mga nagawa ni Vincent at tinanong kung ano ang gusto niyang pabuya. Nanghingi naman ng konting oras ang bida para mag-isip at pumayag naman si Versa. Sinabi ni Vincent na ang kanyang gusto ay ang oportunidad para makapag-advancement exam bilang isang cadet ng Crimson Fortress. Nagtaka ang kanyang nanay sa hiniling ni Vincent dahil masyado daw itong simple at kaya daw niyang ilipat ito sa kahit anong rank na gusto niya. Tinanong pa ni Versa kung bakit iyon ang kanyang hiniling at sumagot si Vincent na iyon ang tamang gawin. Ang normal na advancement exam ay nagaganap lang ng 2 beses sa isang taon at hindi lang ito basta mahirap, limitado lang din ang kanilang kinukuha. Sinabi ng ating bida na kung ginamit niya ang posisyon ng kanyang nanay para umangat sa rank ay makukuha niya ang pwesto na para sa iba. Gustong umangat ni Vincent gamit ang sarili niyang lakas. Sinabi ni Versa na ang gustong tahakin na landas ni Vincent ay mahaba pero mas malayo naman ang mararating nito. Sinabi niya na ganon din daw siya dati pero tumanda na daw ito at napakadami na ng responsable. Ang hinahanap na lang niya ngayon ay ang may pinakamabilis na landas. Pagkabalik ni Vincent sa fortress ay makakatanggap siya ng misyon at iyon ang magiging rank 8 advancement exam niya. Nagpasalamat siya sa kanyang nanay at makikitang nasa harap na siya ng karuwahe at naghahanda ng umalis. Inutos ni Versa kay Railsa na maghanda siya dahil gagawin daw nito ang misyon ni Vincent. Tinanong ni Railsa kung ayos lang daw bang malaman kung ano ang magiging misyon ng bida at sinabi nito na pupunta si Vincent sa Maelstrom. Ang lugar na iyon ay umaapaw sa pera kahit na wala silang espesyal na produkto at isa iyon sa lugar na binabantayan ng Patriarch dahil bali-balita daw na nagnanakaw ang Vire family sa kanilang mga mamamayan. Nagulat si Railsa nung sinabi ni Versa na ang misyon ni Vincent ay samahan ng isang priest ng Gaia sa lugar na iyon. Sinabi nito na ilang araw pa lang ang nakalipas matapos ang pagpapahiya ni Vincent sa mga taga-Gaia at gusto ni Versa na bantayan ng bida ang mga ito. Nag-aalala si Railsa dahil ang patriarch daw ng pamilyang Vior ay sobrang mukhang pera at paano kung suhulan sila ng mga taga-Gaia Temple para saktan si Vincent. Alam ni Versa na delikado ito at madaming paraan para magmukhang aksidente ang lahat pero iyon mismo ang dahilan kung bakit ito tinawag na exam. Masayang sinalubong ng headmaster ang ating bida at sinabing proud ito sa mga nabalitaan niya na nagawa ni Vincent. Napansin ng bida na napakaganda ng mood ng headmaster at sinabi nitong dahil iyon sa naturuan niya ng leksyon ang elder na si Tilloven. Galit ito sa elder dahil niyaya siya ni Tilloven para maging asawa sa nakakadiring paraan. Pinaalala ng din kay Herka ang kailangan niyang ibigay kay Vincent. Sinabi ng headmaster na alam niyang pagod ito dahil kakabalik lang ng bida sa fortress pero meron na siyang misyon at kailangan niyang umalis sa loob ng 3 araw. Tinanong ni Vincent kung saan ang lokasyon ng kanyang misyon at sinabi ng din na ito sa ay pinakatimog na parte ng kontinente, sa Maelstrom. Nagulat ang tatlo dahil may sumigaw sa gilid at makikita natin si Selbyra na mukhang excited dahil sa narinig niya ang lugar na Maelstrom at sinabing isama siya doon ni Vincent. Pinaliwanag ni Selbyra ang mga tungkol sa Maelstrom at sinabing kilala ito dahil sa kanilang barrier at ang pamilyang Vior ang namumuno dito. Sinabi din nito na kahit nakatabi lang nila ang teritoryo ng pamilyang Helheim ay wala silang problema sa isa't isa. Inisip ni Vincent na may mapapala ang kanyang nanay na si Versa Helheim sa misyon na ibinigay niya sa ating bida. Namula naman ang mukha ni Selbyra nung pinuri siya ni Vincent at sinabing madami pala siyang alam tungkol sa kasaysayan. Naikwento ni babae na hindi talaga niya pangarap ang maging isang martial artist at ang gusto niya ay maging historian. Nainis naman si Selbyra sa nakita niyang reaksyon sa mukha ni Vincent. Nagpaliwanag ito na maganda naman ang kanyang pangarap pero hindi niya alam kung bakit siya sa fortress pumasok. Wala naman daw kasi masyadong pera sa pagiging historian at kailangan din niyang matuto ng martial arts kung gusto niyang maglakbay.
Seryoso nitong sinabi na makakatulong siya sa misyon ng ating bida at pinilit na siya ay sasama para kay Vincent. Nasira naman ang moment ng dalawa dahil biglang pumasok sa kwarto sila Saizen at sinabing narinig nila na may misyon si Vincent. Sinabi ng dalawa na kung papayagan ng bida ay sasamahan nila ito at tutulungan sa kanyang misyon. Hindi naman nagdalawang isip si Vincent at pumayag kaya makikitang natuwa ang dalawa. Nakangiti si Julian at sinabing ayos na madami siyang alalay na dinala pero sinabi ni Vincent na hindi ganon iyon. Sinabi ni Vincent na makikita sa kanilang mga mata na gustong-gusto nila iyon at magiging malaking tulong sila sa kanya. Niyaya din ni Vincent si Raven at sinabing makikipag-spar ang bida sa kanya pag tinulungan niya ito sa kanyang misyon. Natuwa si Raven sa sinabi ni Vincent at pumayag agad at nagkamay. Inisip ng dalawa na kung kasama si Raven ay otomatikong kasama din ang butler na si Sirken. May gusto daw palang sabihin si Sirken sa ating bida at may mga lubid na pumalibot sa kanya bigla. Nanghingi ng paumanhin sa kanya ang butler dahil hindi naman daw niya gustong takutin si Vincent. Tinanong ng bida kung ano ang teknik na iyon at sinabing ito ay isang uri ng barrier. Naalala ni Julian na ang pangalan noon ay ang Territory of the Murder King at sobrang konti lang daw ang may alam sa lugar na iyon at nakalabas ng buhay. Napakagandang assassination technique daw noon at maganda din para sa mga sikreto. Nagtaka naman si Vincent at tinanong si Sirken kung ano ba talaga ang ginagawa nila doon. Sinabi ng butler na nag-iisa lamang ang nakalabas sa teknik niyang iyon nang walang hirap at iyon ay si Merlin Volker. Siya ay isang batang genius noon na sa kabila ng agwat nila sa edad ay nagawa niyang sirain ng walang hirap ang Territory of the Murder King at nasugatan si Sirken sa mukha. Pagkatapos noon, para malabanan niya ang kidlat ni Merlin ay nagumpisa siyang mag-aral ng mana at nabawian din ito ng sugat sa mukha. Pero, sinabi ni Sirken na nung naging butler na siya ng mga Vericans 15 years ago ay hindi na sila nagkita. Hindi makapaniwala ang dalawa na ganun na iyon katagal kaya tinanong nila kung ilang taon na ba si Sirken. Nagbago ang itsura nito at sinabi kay Vincent na sa totoo lang ay halos kasing edad na niya ang patriarch ng Adenka. Pamilyar si Julian doon at sinabing narinig niya dati na gumagamit ang Murder King ng sikretong teknik para magiba ng itsura at lituhin ang kalaban, ang reversal technique. Nagulat si Sirken na alam din pala iyon ni Vincent at tinanong kung alam ba nito kung bakit pinakita iyon sa kanya ng butler. Hindi naman ito alam ng bida at sinabing wala siyang clue kung ano. Ang unang rason nito ay dahil iniligtas sila ng ating bida dati sa pagsabog at ang pangalawa naman ay para sa pangarap ni Raven. Pinakitang katatapos lang mag-ensayo ni Raven at pinaalalahanan siya ni Sirken na huwag ignorin ang napakalamig na klima ng fortress. Malungkot na sinabi nito na 2 beses na sunod siya natalo kay Vincent. Ang ating bida ang nagligtas sa mga tao sa pagsabog noon at siya din ang gumawa ng plano para matalo ang kalaban nilang Chimera. Nakita ni Sirken na nanginginig si Raven at meron sanang balak sabihin. Pero napakasaya nitong lumingon sa butler at sinabing nakakamangha ang magkaroon ng rival na mas malakas kesa sa kanya. Pagkatapos noon ay sinabi ni Raven na simula sa oras na iyon, ang goal nito ay maging malakas kasama si Vincent. Bumalik na ang usapan sa barrier at sinabi ni Sirken na kailangan lumakas ni Vincent para maabot ni Raven ang kanyang goal. Pinagbantaan din niya ang bida at sinabing kung hindi siya lumakas ay si Sirken mismo ang papatay sa kanya. Naintindihan ito ng bida at tinanong kung ano naman ang kinalaman doon ng reversal technique. Sinabi ng butler na kaya niya ginawa ang teknik na iyon ay para makagawa ng katawan na kayang labanan ang kidlat ni Merlin. Hindi lang iyon ang kayang gawin ng teknik dahil pansamantala din daw nitong nililipat ang lugar ng mana circuit at inaayos ang buto at muscle ng kanyang katawan. Sa ngayon, nakikita ni Sirken na pinipigilan ni Vincent ang pagkasira ng kanyang katawan gamit ang kakaibang power. Kung masira daw ang kanyang katawan at mamatay ay malaking problema iyon para sa kanila ni Raven kaya ituturo niya ito sa ating bida. Natuwa silang dalawa ni Julian doon at sinabing pag na-master na nila iyon ay mapapanatili lang nilang maayos ang heavenly exoskeleton na hindi umaasa sa divine power. Hindi na kasi siguro si Vincent na mananatili siyang goal ni Raven pero ang maipapangako lang niya ay malalampasan niya ang mga Sam-ayon balang araw. Sinabi naman ni Sirken na sapat na iyon at ituturo na nito sa bida ang reversal technique. Makalipas ang 3 araw ay makikita natin na nasa opisina ng din si Vincent at ang kanyang mga isasama niya sa misyon. Ang nag-request ng misyon ay ang second-class priest na si Dullan at si Versahel Aim Adenka mismo ang nagpatupad nito at sinabing ituturing iyon bilang isang advancement exam.
Naintindihan naman ng lahat ng kasama sa misyon iyon at nagpaalam na sa din. Habang nasa karuwahe ay sinabi ni Julian na gagamit sila ng teleportation gates pero ilang araw pa rin bago makarating sila sa Maelstrom. Makalipas ang 4 na araw ay nakarating na din sila sa teleportation gate. Makikita natin na nagalit si Wilson sa bantay dahil hindi niya inaasahan na ganun pala kamahal ang presyo ng paggamit noon. Pinipigilan siya ni Seri pero tuloy pa rin ito at sinabing ang mga cadet ng Crimson Fortress ang tutuloy doon para sa misyon. Nagtaka naman ang bantay dahil hindi niya alam kung ano ang binanggit ni Wilson. Pinatigil na ni Vincent ang alalay at sinabing madudumihan ang kanilang pangalan pag itinuloy niya pa iyon at bumalik na lang daw siya sa fortress kung hindi siya kakalma. Naisip ng bida na habang lumalayo sila ay humihina ang kanilang impluwensya. Makalipas ang 6 na araw ay abot tanaw na din nila sa wakas ang barrier ng Maelstrom. Binuo ang barrier na iyon dahil sa sea battle 200 years ago at dahil doon, naprotektahan ng Maelstrom ang kanilang lugar laban sa walang hanggang pag-atake ng mga pirata. Nagtaka si Vincent kung bakit sinabi ni Selbyra na walang hanggan at ipinaliwanag na kahit ngayon daw ay problema pa rin nila iyon. Hindi napalagay ang ating bida sa kanyang narinig kaya sinabi nito kay Julian na kailangan nilang mag-imbestiga. Nakapasok na din sila sa wakas sa loob ng Maelstrom. Sa kabila ng pagkakaroon ng barrier ay lagi pa rin naaatake ang lugar ng mga pirata. At ang kahirapan ng buhay ay lalong nakadagdag sa paakit ng mga mamamayan doon. Narinig nila ang kahirapan ng buhay doon pero hindi nila inaakalang ganun ito kagrabe. Hindi rin nila alam kung saan sila pupunta dahil wala man lang daw ibinigay sa kanilang gabay sa lugar na iyon. Tinanong ni Selbyra kung dahil ba ito sa lugar kung nasaan sila dahil hindi doon masyadong kilala ang mga Adenka. Inisip naman ni Vincent na hindi iyon posible dahil ang pamilyang Helheim lang ang kinikilala ng mga Adenka at dahil kadikit nito ang Maelstrom ay pamilyar man lang dapat sa kanila ang pangalang Adenka. Kailangan nilang mag-imbestiga at sinabi ni Vincent na hanapin na muna nila ang priest na kanyang babantayan. Nakita na nila ang priest na kailangan bantayan ng ating bida at ito ay si Lasain. Ipapakita pa sana ni Vincent sa kanya ang detalye ng kanyang misyon pero sinabi nitong hindi niya na ito kailangan makita. Sinabi din ng priest na mag-ubos na lang daw sila ng oras at umuwi na para kunyaring may ginawa sila. Hindi daw niya kailangan ng guard dahil napakapayapa daw ng lugar na iyon. Nagalit naman si Raven dahil sa sinabing umalis na lang sila dahil ilang araw ang binyahe nila para makarating doon. Hindi naman sila pinansin ni Lasain at pinagsarahan lang sila nito ng pinto. Tinanong ni Vincent si Julian kung ano na ang balita at kung nasa taas na daw ba ito ng barrier. Sinabi ni Julian na wala kahit na isang gallows ang barrier at hindi man lang ito ni-repair kaya ang mga kwento tungkol sa pag-atake ng mga pirata ay hindi totoo. Bigla namang may sumabog sa di kalayuan at inakala ng mga tao doon na inaatake na naman sila ng mga pirata. Tinanong ng bida si Julian kung meron ba talaga doon at sinabi nito na hindi talaga totoo ang balita doon dahil kahit isang barko ng pirata ay wala siyang nakikita. Bigla namang binuksan ng priest ang kanyang pintuan at pinapasok ang taong bayan doon. Habang nagtatakbuhan ang mga tao papasok ng temple ay nahalata ni Vincent na masyadong kampante ang priest kahit na may naganap na pagsabog. Napagtanto na lang ng bida na alam ng priest na yun na peke ang mga pag-atake ng mga pirata. Bago sila pagsarahan ng pinto kanina ay narinig ni Vincent na meron gagawin ang priest bukas sa Sunburnt Derelicts Camp kaya naisip nito na abangan na lang siya doon. Lumipat ang storya sa Crimson Fortress at makikita natin na nakatayo lang sa gilid ng gusali si Merlin. Biglang dumating doon si Vargan at tinanong kung ano ang iniisip niya at buti naman daw ay gumaganda na ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Merlin na balak talaga niyang gawin ang tungkulin niya sa Holy King's Grave dahil akala niya ay iyon ang kanyang tadhana pero binago iyon ni Vincent. Ang akala nito ay katapusan na niya iyon kaya hindi niya alam ang gagawin niya ngayon sa kanyang buhay. Sinabi naman ng Dean na siya din daw ay nalagay sa isang mahirap na posisyon ng dahil sa kanyang pamilya. At nakakahiya man daw aminin, isang bata lang ang nakapagpak-alma sa kanya nung mga panahon na iyon. Tinanong ni Merlin kung ang bata ba na iyon ay si Vincent at natawa namang si Vargan at sinabing oo. Sinabi ng Dean na kung ang bida ang nagbago ng kapalaran ni Merlin, hindi ba niya naisip na kay Vincent din niya mahahanap ang sagot sa kanyang mga tanong. Bumalik na ang storya sa ating bida at makikitang kinabukasan na at nandoon na sila sa Sunburnt Derelicts Camp. Hinarang si Vincent ng mga bantay at sinabing ari-arian iyon ng pamilyang Vayor at bawal doon pumasok.
Nakangiti si Vincent at sinabing sila ay mga cadet ng Crimson Fortress kaya kung pwede lang ay papasukin nila ito. Hindi naman pumayag ang isang bantay at sinabing hindi sila nagpapapasok ng mga martial artist galing sa ibang pamilya kung wala silang sapat na rason. May tinuro si Vincent at sinabing siya ang kanilang rason at iyon ang priest na si Lasain. Galit na sinabi ng priest na akala daw niya ay nagkaintindihan na sila na hindi niya kailangan ng guard at sumagot naman ang bida at sinabing sumusunod lang siya sa utos. Pasigan nitong sinabi na itigil na daw nila ang kanilang walang kwentang mga pakulo at umalis na sa kanilang lugar. Seryosong pinakita ni Vincent ang second-class priest token na binigay sa kanya ni Dallan at sinabing kailangan nilang tignan ang lugar na iyon. Hindi ito pinansin ng priest at walang pake na sinampal ang token papunta sa lapag. Lalo naman umangat ang suspisyon ni Vickhen dahil grabe daw ang reaksyon ng priest at kahit ang token ng mas nakakaangat sa kanya ay wala siyang pake. Nakapasok si Raven sa loob ng gusali at napasigaw ito at sinabing napakadami ng kahon na nandoon. Bubuksan na sana nito ang isa sa mga kahon nang biglang may isang galit na lalaki ang humawak sa kanyang kamay at sinabing bawal nitong buksan ang mga kahon. Hindi ito nagustuhan ni Sirken at binalot ang lalaki sa kanyang lubid at sinabing ano ang karapatan nitong hawakan ang young master na si Raven. Pinigilan naman ni Vincent ang butler at sinabing mahihirapan sila doon kung sinaktan niya ang lalaki. Binitawan ito ni Sirken at nagpakilala naman ng ating bida at sinabing sila ay ang mga guard ng priest at nandun lang sila para mag-inspection. Sinabi pa nito na kung meron silang issue doon ay pwede na lang nila i-report na nagkaroon ng insidente ang si Raven sa pamilyang Vior. Nagbago naman bigla ang ugali nito at nakangiting sinabi na kung iyon lang pala ang kanilang kailangan ay walang problema. Nagpakilala siya bilang si Edmund, ang manager ng lugar na iyon. Tumalikod na si Edmund at sinabing pwede silang tumingin sa paligid habang sumusunod sa kanya. Nagpasalamat ang ating bida sa kanya at sinabi ni Edmund ang kagaya ng sinabi kahapon ng priest, na walang problema dahil napakapayapa daw ng lugar na iyon. Habang naglalakad ay tinanong ni Raven kung ano ang mga nakalagay sa mga kahon na nandun. Ang priest ang sumagot at sinabing naglalaman ito ng mga magic stones. Iyon ang sangkap sa paggawa ng magic crystal at ang lahat daw ng pulubi na nandun ay binibigyan nila ng pagkan, tirahan, at damit kapalit ng paggawa ng mga magic stones. Napasigaw naman si Selbyra at sinabing imposible iyon dahil paano ito magagawa ng mga pulubi dahil mga mage lang daw ang marunong gumawa ng magic stone. Sinabi lang ni Edmund sa kanya na hindi nito masyadong alam pero dahil iyon sa sikretong teknik ng pamilyang Vior. Dumating na sila sa work area at sinabi ni Edmund na ang mga trabahador na nandun ay tinutulungan nila sa abot ng kanilang makakaya para makatayo sila sa sarili nilang mga paabalang araw. Wala naman masabi si Vincent sa nakita niya at pinasunod na lang ulit sila ng manager sa susunod na lugar. Ang huling lokasyon na kanilang pupuntahan ay ang rooftop at doon nila makikita ang napakagandang sunset sa likod ng Maelstrom Barrier. Napaturo naman ang ating bida sa mga gusali sa malayo at tinanong kung para saan iyon. Halatang halata ni Vincent na nagpalusot lang ito sa sinabing iyon ay tambakan lang ng mga magic stones. Aalis na daw ang priest doon dahil wala naman daw mga nasugatan at sinabing magpahinga na rin ang mga cadet. Sumapit na ang gabi at makikitang tulog na ang lahat ng kasama ni Vincent. May mga ilaw na papunta sa mga gusali na tinuro kanina ng bida at kitang may mga taong dinadala papunta doon. Tinanong ng isa kung ilan lahat ng nakuha nila at sumagot naman ng isa na 10 at huwag nila itong hayaan makatakas. Pinakita doon ang martial artist ng pamilyang Vior na si Helk at sinabing dalian nila dahil mag-uumaga na. Nagmakaawa sa kanya ang isang lalaki na nandun at sinabi nito na hindi siya pulubi at napagkamalan lang siya ng mga priest at may bagong pang-anak siyang babae sa kanilang bahay. Sinuntok ni Helk ang lalaki sa sikmura nung narinig niya itong magsalita. Nanginig sa takot ang mga kasama niyang pulubi at sinabing huwag silang maingay kung ayaw nilang magaya dito. Bigla na lang may sumulpot na kamay sa harap ng pulubi na nasa likod at bigla itong kinaladkad papunta sa damuhan. Pagdating nila sa isang gusali ay isa-isa nila itong binilang para makasigurado na walang nakatakas sa mga ito. Nagalit si Helk dahil siyam lang daw ang kanyang nabilang. Napatingin ang tatlo nang biglang may nagsalita sa likod at sinabing nadapa ito kanina kaya siya nahuli sa pila. Ginamit ni Vincent ang reversal technique na itinuro sa kanya ni Sirken at makikitang masaya ito dahil hindi siya nakilala.